Swabe kaya mag-gym ng 4 na beses sa isang linggo? O balagbag kasi 4 na araw lang sa isang linggo eh. Tara, alamin natin. For Monday and Thursday, we'll do anterior day. Meaning lahat ng muscles sa harap ng katawan mo, aside sa biceps. Kasi every time na pushing movements ka para sa chest or para sa shoulders, nasasama pati yung tricep. Kaya pagpapalitin natin yung bicep sa tricep. Dalawang exercise para sa chest. Unang exercise natin ay incline dumbbell press. Para matarget mo yung buong chest, pero more on upper chest, which is clavicular head. Lagi kong sinasabi, pinaka-function ng upper chest mo, pag-angat ng shoulders mo, at palapit ng kaunti sa katawan mo. Try mo ngayon yung tinuro ko. Naka-activate talaga yung upper chest mo. Set mo lang lagi yung bench ng around 30 to 45 degree level. This degree is around 60. So mostly pang shoulders talaga to. Makita ko na adjustan sa likod. Adjust mo lang pababa. Yan. Ito yung 45. Okay naman to. Ito na may 30 degree level. Okay lang din. Hindi naman ganun kalaki yung difference. Kaya pumili ka na mas comfortable ka. Once na nakasandal ka na, makikita mo yung siko ko naka-flared, diba? Itatak ko ngayon yan. 45 degree. And habang inaangat, nakastay na talaga yung angle niyang ganyan. Hindi mo na ibubukang ganito sa taas, okay? Nakastay na lang nakatak. Then, pag binaba, then angat. Nakatak pa rin. Malawang exercise, will do cable, chest fly. Para matarget mo ulit yung buong chest, pero more on middle to lower chest. Lagi mo tatandaan, basta naka-flare yung siko mong ganyan, then lapit sa katawan mo, natatarget na yung buong chest noon, pero more on middle to lower chest. Pag naman tinak mo yung siko mo, tapos inangat mo pa ganyan, matatarget mo pa rin buong chest, pero more on upper chest. Try mo ngayon. Same lang pala yung exercise na to sa pec deck. Variation lang to kung ginagamit yung pec deck. Para kahit paano, hindi ka na mag-antay. Kuha ka lang ng kahit anong upuan. Makikita mo yung dalawang cable. Kuha ka ng dalawang D-handle. Adjust mo lang yung dalawang cable to the point na nakapantay yung kamay mo. Pantay na ngayon yung arms ko. Makikita mo ngayon yung shoulders ko. Ikot ko lang papasok yan. Bend mo ng kaunti. Hindi mo na kailangan mag-chest out dito. Squeeze dito sa dulo. Dalawang exercise para sa shoulders. Pangatlong exercise will do dumbbell overhead press. Para matarget mo yung frontals, which is harap ng shoulder mo, at may counting upper chest. Goods naman yung 60 degree. Okay lang din yung 90 degree. Pag naka-flared yung siko mo, mostly shoulders lang talaga matatarget mo. Front delts sa may kasamang side delts. So ituturo ko sa iyo ngayon, mostly front delts. Kaya gagawin natin, itutak natin yung siko natin ng 45 degree. Then, angat. Pinaka-function naman ng front delts mo is shoulder flexion. Since naka 90 degree naman yung level ng bench, ma-maximize mo na yung front delts mo. Apat na exercise will do dumbbell lateral raises. Para naman matarget mo yung side delts mo. Naka-function ng side delts mo sa umangat sa gilid, shoulder abduction, matatarget mo na yung side delts mo. Kasi marami ng babashki dito, Mikey. Sa lateral raises niya kasi masyado daw mataas, hindi daw optimal sa side delts. Which is totoo naman. Kasi pag inangat mo nga lagpas sa shoulder level mo, mas tataas yung tension sa upper traps mo. Misconception lang, akala ng karamihan, pagka nagla-lateral raises ka ng around shoulder level, hindi na nasasama yung upper traps mo. Which is hindi totoo. Kasi yung traps natin, may tatlong parts yan. Upper, middle, at lower traps. Mga function yan is scapular retraction or shrugging or even pag side ng kamay mo. Kasi connected din siya sa scapula mo, which is yung shoulder blades mo. Overall, basta nag-lateral raises ka, kahit gaano pa kataas yan, nasasama na yung traps mo. Okay lang mag-chest out, okay lang din hindi. Nasa sayo kung saan ka mas comfortable. Liad ka na lang ng kaunti paharap. Bago ka magsimula, isipin mo may pala kang hawak. Tapos huhukay ka paangat. Pag nagpala ka paangat na ganun. So isipin mo, ito yung dumbbell, paangat na gano'n. Isang exercise para sa tricep. Ang 5 exercise will do overhead extension. Para naman matarget mo yung 3 heads ng tricep. Daan mo lang lagi basta nag-extend yung elbow mo sa baba or even sa taas, matatarget mo na noon 3 heads ng tricep. Kaya okay lang kahit isa lang yung tricep mo. Pero kung weak point mo naman, add ka na lang na isa pang exercise. Makikita mo yung level ng cable, okay lang kahit iangat mo pa ng konti, around hip level mo. Pag kasi nag-start ka dito sa pinakababa, pag angat pa lang mahihirapan ka na. Much better nasa hip level mo. Kasi iaangat mo din naman yan dito eh. Kuha ka na rin pala ng straight bar na handle, around the world mo lang. Pakita ko na lang sa'yo kung paano. Tita ka lang ng kaunti, tapos ikot mo. Pag ganito. Yan. Ikot mo hanggang nasa likod na ng ulo mo. Step forward ka. Liad ka ngayon paharap. Okay lang din kung naka-flared ng kaunti. Kung saan ka mas comfortable. Hindi naman ganun kalaki yung difference. Then, angat. 2 exercise para naman sa quads. Ang 6 na exercise will do leg extension. Lagi ko sinasabi, basta nag-extend yung knee mo, matatarget mo na noon lahat ng parts ng quads. Kasi sa lahat ng exercise na pang quads, ito yung the best talaga. Kasi hindi gumagalaw yung hip mo. Pag in-extend mo yung knee mo, matatarget mo na yung 4 na heads ng quads, which are vastus medialis, vastus lateralis, vastus intermedius, and especially rectus femoris. Yung rectus femoris yung pinakamahirap. At itong exercise na to, yung the best doon. Walang ganito sa gym, magsisi squat ka. Pero yun, swabe din yun. Adjust mo lang lagi yung sandalan to the point na mapapaliyad ka palikod ng kaunti para ma-stretch mo talaga yung quads mo. Kasi halos lahat ng muscles sa legs mo ay nagbe-benefit sa stretch-mediated hypertrophy. Stretch parts sa simpleng salita. Makakita ka ng adjustan ngayon dito para magalaw mo tong pad. Adjust mo lang siya sa pinakadulo. Kung sobrang sikip naman, adjust mo ng kaunti paharap. Makikita mo rin yung pad, nasa paa ko na. Mahihirapan ka na iangat dyan. Makakita ka ulit ng adjustan dito, pad naman para sa paa mo, paangat. Before ng paa mo. Makikita ngayon ng hawakan dito sa baba. Then liad ka palikod mo yung toes ko. Ipo-point ko pataas yan. Then,
angat. Ang 7 exercise will do Smith machine squat. Isang compound exercise para matarget mo yung buong legs mo, pero more on quads. Makakita ka ngayon dalawang hook sa magkabilang bar. Pag i-adjust mo, angat mo lang ng kaunti, tapos ilikod mo. Adjust mo na to the point na pantay sa leeg mo. Yung dalawang lines sa magkabilang gilid ng bar, hawak ka sa gitna, pasok ko yung katawan mo. Kung nasa yung shoulders mo, ipantay mo lang dun yung paa mo. Lapos point mo palabas ng kaunti. Angat ko ng kaunti. Then, tanggal yung dalawang hook. Ayos ko ulit yung kamay ko. Nakikita mo, ililikod ko yung siko ko. Tayo yung sinasabi kasi pagka nag-squat ka lang nakaharap yung siko, pag bumaba ka may chance na dumulas yung bar. Lalo na pag mabigat na. Kaya lilikod mo lagi yung siko mo. Inhale. Brace mo. Then, exhale. Sagad mo yung puwersa mo pag-angat. Isang exercise para sa tibialis anterior. Ang walong exercise will do tibialis raises using kettlebell. Para matarget mo tong tibialis anterior na tinatawag. Hindi mo na kailangan gawin to. Pero kung gusto mong tumibay lalo yung lower leg mo, recommend ko sa'yo to. Lalo na kung more into sports ka or even running. Kasi karamihan nakakaranas ng shin splints na tinatawag or yung masakit banda dito. Kaya maganda i-train mo yung tibialis mo para tumibay at lumakas. Bonus pa, mas lalong gaganda yung lower leg mo. Patungan ng paa. Non-working na paa. Patong mo yung working na paa. Pasok mo ngayon yung kettlebell sa toes mo. Straight lang yung leg mo, then angat. Exercise para sa rectus abdominis. Simpleng salita, buong abs. This exercise will do cable crunches. Maraming handle yung pwede mo pagpilian dito. Ika mag-rope, V-handle, straight bar na handle. Yung straight bar na handle yung ituturo ko sa'yo. Huwag ka ng kahit anong pang suporta sa tuhod mo para hindi marumihan or magkaroon ng gasgas pag lumuhod ka na. Kita mo ngayon yung level ng cable. Okay lang naman kung nasa pinakataas. Pero hindi naman siya necessary. Kung na-adjust yung cable, okay lang kahit ibaba mo ng nasa gitna. Before tayo magsimula, kailangan medyo mabigat yung weight na gagawin mo dito. Kasi ilalagay mo yung timbang ng katawan mo sa handle. Mukha man akong katawa-tawa. Pero ipakita ko pa rin sa'yo para malaman mo kung anong pwede mangyari pag ginaanan mo dito. Ka-underhand, tapos ilalagay ko sa likod, masusubsub ka. Yan, pag binigatan mo na ng kaunti, underhand yung hawak mo. Makikita mo ngayon yung katawan ko, di ba? Ihaharap ko ngayon yan. Idikit mo ngayon tong siko mo sa temple part ng ulo mo. Meaning sa noo, bandang noo. Yan, dikit mo lang dito, bandang noo. Inhale. Exhale. Papansin mo, hindi dapat nagalaw yung lower body mo. Yung torso lang yung gumagalaw at upper limbs mo para ma-maximize mo talaga yung abs mo and you're applying spinal flexion. Ganda yung ginawa mo, hindi mo ma-maximize yung abs mo. Magalaw masyado yung lower body mo na to, hindi mo ma-maximize na yung abs. Kaya make sure, upper body lang yung gumagalaw. Gawin mo lang exercises for 2 sets with 6 to 12 reps. Siyempre naman, stay tuned for Tuesday and Friday workout program. As always, mahal, clarity over certainty. Start anyway.